Narito ang Balitang Pinoy TV. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, pinagre-resign po ng mga tauhan o mga supporters ni Pangulong Marcos at ni Tambaloslos, ang ating pong mahal na Vice President Sara Duterte. Pag-uusapan din po natin ito pong mga atake nila kay Sara Duterte. Sa mga achievement ni Sara Duterte ay inaatake po nila at ginagawan po ng mga fake news. Actually, panay fake news lang naman po ang atake talaga nila kay Sara Duterte. Pati po yung confidential fund, wala naman po silang atake. Speaking of confidential fund, lumabas na po yung COA year-end report at napakalinaw po, no? Pinature pa po to. Pilit pong pinipiga ng Philippine Star. Kunwari, may anomalya, pero binasa ko po yung article ng Philippine Star sa kasawiang palad, no? Yung pong hinihintay nila, matagal na nila hinihintay. Buhat po na nagsimula sila sa COA. Yan, yung sinabi po nila yan na sana yung COA imbestigahan. Naglabas na po na year-end report. Sa kasawiang palad ng mga detractors ni BP Sara, wala pong nakitang anomalya ang COA. Ulitin ko po, walang nakitang anomalya ang COA sa confidential fund ng Office of the Vice President. Yan po ang mga pag-uusapan natin. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan. Una sa balita, huli sa impormasyon, kaya na pang hinihintay nyo, pindot na. Okay, pag-usapan po natin. No? Ito po, pinagre-resign po nila si BP Sara. Ito po ang pinaka-nakakatawa po talaga. Bakit po nyo pagre-resignin yung Vice President? Para saan po? Ano po ang dahilan? Sige nga po. Ang Vice President po, hindi po siya ang nagpapatakbo ng Pilipinas. No? Kung palpak po ang pagpapatakbo ng administrasyon sa Pilipinas, aba hindi po Vice President ang dapat ang magre-resign. Ang dapat pong magre-resign kung palpak po. Kung palpak po yung Vice President, yung administrasyon, bakit Vice President? Hindi ba? Hindi ba dapat ang magre-resign yung President? Ngayon lang po ako nakarinig na mag-resign yung Vice President. So, hinanap natin, ano ba katwiran ng mga to, no? Ito po, ang dami po nakapormang ganito ngayon, resignation, Sara C. Duterte. Yan po ang kanilang panawagan. Ito po ang sabi ng isa, my wish for 2024. Same po ibig sabihin, pinakakalat po nila to. Pinakakalat nila to na gusto nila mag-resign. Hindi na po dati DepEd Secretary lang. Hindi na po bilang DepEd Secretary, kundi bilang Vice President. Okay lang yung pinagre-resign mo bilang secretary ng DepEd may katwiran Pero yan, binoto yan ng 32 million, mas mataas pa po ang boto kaysa dun sa presidente mo, no? Ikaw na nagpapa-resign, mas malaki pa po yung boto niyan sa presidente mo. Bakit mo pagre-resignin? Ito po ang kanilang katwiran. Bakit dapat mag-resign yung Vice President ng Pilipinas? Vice President po, traditionally, wala po nananawagan na mag-resign yan. Kasi traditionally, ang Vice President ay tagahalili lang ng presidente. Pag may nangyari sa presidente, may namatay na presidente, marami na po nangyari niyan. Namatay si Manuel Quezon, naging presidente si Osmeña. Namatay si Manuel Rojas. Sino ba pumalit kay Rojas? Si Elpidio Quirino, no? Elpidio Quirino. Okay. Bakit nyo pagre-resignin? Ito po ang mga katwiran nila. Ayon kay Mr. Win-Win Situation, my wish for 2024 is BP Sara Duterte to resign. Pucha, wish mo lang. Wala kang binigay na katwiran. Talaga mga bobo talaga. Pasensya na po kayo Yan po ang mga natiran tagapagtanggol ni BBM. Kaya nga nag-import na Kaya nga dinadala na sila Rendon Kasi po, wala talaga Wala talaga mahihita sa mga tagapagtanggol Wish niya daw. Wish niya daw na mag-resign si BP Sara. Kaya, pagbigyan yung wish, bakit mo naman na-wish? Wala namang epekto talaga. Ano ngayon kung mag-resign yung Vice President? Presidente ang... Tanga talaga itong mga... May katwiran pa yung mga... Alam niyo po, natatangahan ako kasi yung panawagan nila dati ng mga dilaw na Duterte resign. May katwiran po yun Bakit po? Pag nag-resign si Duterte, uupo si Leni. Yan yung pinuno nila. Pag nag-resign si... mga bugok talaga. Kaya talaga wala ka makita ngayon. Nakakatawa pong kalaban to. Dati nag-iinit una, hindi sila nagpapakilala mga tao. Wish niya lang mag-resign. Ano mahihita nyo? Halimbawa,
Ano mahihitan nyo kung magre-resign si Sara Duterte? Madadagdagan ba yung powers ni Bongbong Marcos? Si Bongbong Marcos, ha? Si Bongbong Marcos na nga, ang pinakamakapangyarihan. Mag-resign o hindi si Sara Duterte, walang epekto yan dahil kontrolado ni Bongbong yung gobyerno. Kung palpak ang pamumuno niya sa gobyerno, wala pong epekto yan kay Sara Duterte, lalo na ngayon. Di ba? Kahit pa mag-resign, mga bugok, mga big bugok talaga. Ayan, bubuksan ko na nga uli. Ang hirap pala ng ang hirap ng nagsasalita. Ako wala akong nakikita nagsasalita. Mukha rin akong tanga. 1,000 nga nanonood, wala naman ako nakikita. Hayaan nyo na yun. Hindi po ba nakakatawa yun? Kaya, buti pa yung dilawan mag-isip eh. May pakinabang sila. May pakinabang po sila kung magre-resign si Tatay Digong noon kasi si Leni Robredo magiging presidente. Ngayon, pag nag-resign si Sara Duterte, mapapalitan ba si Bongbong Hindi ko maintindihan. Ano po mangyayari? Wala lang. Bakit kayo nananawagan? Gaganda ba patakbo ni Bongbong Marcos kung magre-resign si Sara Duterte? Mas mapepeste nga kayo dahil mag-all out na si Sara Duterte. Mahina talaga itong mga kokote, no? Yun ang napunan natin, no? Humina ang kokote. Okay, isa pang dahilan. Ito po, nakakatawa itong mga to eh. Marcos makapili. Kasi siya ay oportunista. Bakit oportunista? Incompetent. Incompetent? Number 1 yan, huy! Huy! Number 1 si Sara Duterte. Huy! Hindi mo ba naintindihan yung number 1 ka? Paano naging incompetent yung number 1? Ha? Number 1, hindi, dito yung binasa ko. Naawat ako ng misis ko. Mahirap. Nahirapan talaga ako pag may misis ako rito eh. Inaawat ako eh. Okay, oportunista, incompetent, greedy, power hungry, at traitor. May show more pa, tika muna. Traidor, my list can go on. Let's just keep it short and simple. Resign BP Sara. Wala sila masabi, no? Ano yung mga ginawa? Ano yung ginawa ni Sara Duterte na ilabag sa batas? Para ka manawagan na mag-resign yung tao, meron ka man lang binibintangan mo man lang siya na kasi lumalabag sa batas, di ba? Nung pinag-resign natin si Gloria, kasi may Hello Garci. Hello Garci. Nung pinag-resign natin si Erap resign kasi merong involved si Erap sa wedding. Nung pinagre-resign natin si Pinoy, pinag-resign ba si Pinoy? Yung pinagre-resign si Pinoy, kasi yung involvement sa Mama Sapano, yung kawalan niya na aksyon sa Mama Sapano, yung kanyang napabalitang involvement dun sa panahon niya yung naganap yung yung kay Napoles. Yun? Yung scam ni Napoles. Yun. May dahilan po kung bakit po may binibintang kayo dapat nakatiwalian kung bakit pinagre-resign ninyo yung isang opisyal. Hindi po pwedeng maganda lang si Sara Duterte. Maganda si Sara Duterte kaya mag-resign, ganun. Bobo. Kawawa naman. BBM, naawa po kami sa iyo. Ang natirang tagapagtanggol mo, panay bobo. Oportunista. Si Sara Duterte, baka hindi nyo alam, anak ng presidente yan noon. No? Si Sara Duterte, number 1 sa survey. Una, yun lang dalawa na yun, wag na yung iba. Number 1 sa survey, sa lahat ng survey. PDAP. May dahilan po kung bakit mananawagan na resignation. Pero sa mga tangang tauhan nito ni BBM at ni Tambaluslos, walang dahilan, basta ay maganda ka, resign ka. Sasabihin niyo oportunista at si Sara Duterte. Number 1 siya sa lahat ng survey, presidente ang tatay niya. Hindi niya kinakailangan maging oportunista. Kung gusto niya maging pangulo, ayaw niya nga eh. Yung the mere fact na tumakbo siya ng kanyang ang kanyang tatay ang kasalukuyang presidente at number 1 siya sa lahat ng survey, the mere fact na tumakbo siya bilang vice president, wala na sa katangahan na sabihin na siya ay isang oportunista, no? Wala talaga eh. Mahina, traitor na naman, pro-China na naman. Dahil nagsasalita ng China eh. Mga bugok talaga eh. Okay, punta po tayo sa meron pa eh. Banat po nila. Lubos-lubosin na natin. Ito po, nagre-react sila dito. Libo-libong classroom na ipatayo sa 2023. May kabuuan 2,200 at isa. Ang silid-aralan at 880 health facilities na ipatayo ng DepEd. Okay. Meron ba na ipatayo? Meron. 2,000 mahigit na classroom. 45 na eskwelahan. 880 na Meron pinatayo eh.
pinagmalaki ni BP Sara. Ang sagot lang ng bugok na mga supporter, si Pakita Butangera aka Su, alias Su, patuloy lang sa pagkakalat ng fake news. Fake news daw yung naipatay yung, kaya ang hina, no? Nakakaawa po ang hihina ng Kokote. Paano naging fake news yun kung nakapagpatayungan? Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman